Inaalis na ang libu-libong miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na nakatira sa lupang sakop ng protected area sa Surigao del Norte. Ito'y matapos kansilahin ng DENR ang kasunduan sa grupo na layong pangalagaan ang protected area roon. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Tuluyan ng kinansela ng DENR ang Protected Area Community-Based Resource Management Agreement ito sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI Surigao del Norte. Pinamumunuan ito ni Jaren Esquilario o mas kilala bilang Senyor Aguila. Ang naturang kasunduan iginawad sa SBSI noong 2004 para i-develop at pangalagaan ang lupang sakop na isang protected area sa loob ng 25 taon. Ibinigay ito sa mga tinatawag na tenured migrant groups o yung mga nakatira sa lugar bago pa man ito ideklarang protected area. Ngayong araw, inihain na ang closure order sa SBSI. Ibig sabihin, kailangang umalis ng 1,000 at 400 pamilyang nakatira sa mahigit 300 ektarya sa Socorro. Bibigyan din ng DENR ng pagkakataon ng mga miyembro para sila mismo ang gumiba ng kanilang mga bahay at anihin ang kanilang pananim. Basihan ng closure order ang mga isyu ng child marriage, sexual abuse at military training sa mga miyembro nito na nauna nang ibinunyag sa pagdinig sa Senado. Malinaw rin ang paglabag ng pamunuan ng SBSI sa pagtatayo ng mga iligal na istruktura sa protected area. Today, we are actually trying to put an end and have put an end to the abuses that have gone on for several years in this area. Based on the monitoring, we already saw establishment of settlements inside, establishment of infrastructure such as access roads, a wave pool, a recording studio, a gymnasium, and a radio station. Ayon sa DENR, pinal na ang closure order at hindi na pwedeng iapila pa ng SBSI. Hindi naman daw pumalag sa order ang ilang tauhan ng SBSI. September 2023 pa nang suspindihin ang kasunduan, kaya't napaghandaan na raw nila ito. Maayos daw naman tinanggap ng mga set of officers nung SBSI ang cancellation order. And in fact, ako personally nakita ko sa kanila that they are actually waiting for this cancellation order so that accordingly they can proceed with their lives, sabi nila. Makikipagpulong ang DENR sa DSWD at Surigao del Norte Provincial Government para hanapan ng malilipatan ang mga apektadong miyembro ng SBSI. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit natagalan silang ihain ang closure order. We've identified a small area for possible housing settlement. At kasama po ang provincial government dito in providing the resources to actually construct those homes for those that are in fact tenured migrants of this area. Posible namang maharap sa kasong paglabag sa Environmental Act ang SBSI dahil sa paglabag ng grupo sa Pacbarma. Bukod pa yan sa kasong kriminal na kinakaharap ng leader nilang si Jaren Esquilario. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.